8 verse 9. So bago tayo magpasimula, tayo muna po ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa hapong ito upang hingin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ibukas mo ang bawat isipan, ibukas mo ang bawat puso ng mga tao, mga tagapanood, tagapakinig natin. Dito sa loob at sa labas, pagpalain mo ang himpapawid, pagpalain mo ang internet, pagpalain mo ang YouTube, Facebook, upang lahat ng tagapanood, tagapakinig natin ay pagpalain ng iyong mga salita. Pagpagaling ka, maghimala, magpalaya. Salamat, salamat Panginoon sa hapong ito. Gamitin mo ako para sa mga salita mo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So sabi dito sa Hosea chapter 1 verse 8 hanggang verse 9. Hosea chapter 1 verse 8 verse 9. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ito yung kay Hosea. Bulay-bulayan mo yun araw at gabi. Bulay-bulayan daw araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Doon maging sana at matapay ang iyong pamumuhay. Paano ba makamit ang masaganang buhay at matagumpay na buhay? Ito ay sa pamagitan ng pagsunod, pagtupad sa mga nakasaad sa kautusan. Amen. Yan ang pinakabilin sa kanya ng Diyos. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Bulay-bulayan mo yun araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganon maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya yung gabay ni Moises ay ang kautusan ng Diyos. At ang sabi sa verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Huwag mo kalimutan ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mong iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos, kasama mo saan ka man magpunta. Kahit sinabi ito ng Panginoon na magpakatatag ka, magpakalakas ka ng kalooban. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos, kasama mo saan ka man magpunta. Kasi ang kanyang iko-conquered ay mga kaharian. Hindi lang bayan, kundi bawat bansa mayroong hari. At itong mga kaharian ito ay malalakas at marami. Marami sila. Iko-conquered niya yung mga kaharian sa Kanaan. Kasi ang Kanaan ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi. Kaya nung sila ay naging alipin sa Egypto, pinalaya sila doon ng Diyos. Mula sa pagkaalipin, iniligtas sila sa kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa ipakita ng Diyos sa kanyang mga himala. Una niyang himala, ginawa niya, pinatuyo yung dagat at pinatawid ang Israelita. At nung habulin sila ng mga paraon, nilunod yung mga Ehipsyo sa dagat. At napakarami mga himala para patunayan na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag binabaybay mo yung Levitico, Deuteronomio, doon mo makikita kung gaano ang ginawa sa ngalan ng Panginoon. Hindi sila nagkulang ng pagkain. Hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw. Kahit na sa disyerto sila, kayang magpabukal ang Panginoon ng tubig. Para ipakita yung kanyang himala. Kaya niyang patuyuin ang ilog Jordan para makatawid ang bayang Israel.
Kaya binigyan siya ng Diyos ng inspirasyon. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Lakasan mo yung loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Sapagat akong si Yahweh na yung Diyos, kasama mo saan ka man magpunta. Sasamahan siya ng Panginoon. Kapag siya'y patuloy na sumunod sa Panginoon, sa kautusan ng Diyos, siya'y sasamahan ng Diyos. At ang sabi pa sa kanya, walang makakatalo sa iyo. Dito sa Hosea chapter 10, verse 41, verse 42. Hosea chapter 10, verse 41, verse 42. Sinakop ni Hosea ang lahat ng lupain, buhat sa Hadis Barnea. Sa Gaza, itong Gaza, itong lugar ito na pati ang mga nasakupan ng sin hanggang sa takong hilaga. Kung dito, sinakop niya ang lahat ng mga at mga kahariang sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay. Sapagkat si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakipaglaban. Mga kaharian ang kanyang sinakop. Sa loob lang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay. Sapagkat ang Diyos ay kasama ng bansang Israel. Kaya kung sa panahon natin ngayon, dapat din tayo nagbabasa ng kautusan. Dapat din tayo nagbubulay-bulay. Dapat natin maranasan ang kasaganaan at pagtatagumpay. Dapat natin maranasan ang bilin ng Panginoon. Sa panahon natin, para sa atin na ito ngayon. Magpakatatag tayo, lakasan natin ang ating loob, huwag tayong matakot o mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasama natin saan tayo magpunta. Amen? So sinakop ni Hosea ang lahat ng kaharian. Sa loob ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat ang Diyos ay kasama ng buong Israel. Hindi madali ang mag-conquer ng isang kaharian. Dahil ang mga kaharian kanilang sasakupin ay mga malalakas at makapangyarihang bansa. Ngunit dahil kasama nila ang Diyos, sila'y pinagtagumpay ng Panginoon. Sa Hosea chapter 11 verse 15, ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises. At ibinigay naman kay Moises kay Hosea. Pag Diyos ang lahat ng Yahweh ay unang ibinigay kay ng Diyos kay Moises at binigay naman ni Moises kay Josue ang kautusang ito. At si Josue tinupad niya ang lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Tinupad niya lahat. Isa na nga po dito yung ambilin. Huwag kayong makisalamuha sa mga taga-Kanaan. Huwag kayong mag-asawa ng mga taga-Kanaan. Kasi ayaw ng Diyos na ma-impluwensya sila ng rebellion. Ayaw ng Diyos na ma-impluwensya sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na tumalikod sila sa Diyos. Naalala niyo si Solomon? Sa Unang Hari, chapter 11. Unang Hari, chapter 11, si Solomon. Si Solomon yung pinakamatalinong tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit si Solomon ay nag-asawa ng mga banyaga. Dalawang bisis na pakita sa kanya ang Panginoon pinagsabihan, huwag kang mag-asawa ng mga banyaga. Huwag kang sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi nakinig si Solomon sa Diyos.
Kasi nung matanda na si Solomon, nabihag ang kanyang isip at puso ng kanyang mga asawa at napasunod siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napasamba sa mga kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan. Amen? Kaya yun ang dahilan kung bakit iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Maging tayo, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Ayaw niyang malayo tayo sa Kanya. Ayaw niyang talikuran natin siya. Ayaw niyang mag-rebelde tayo sa Kanya. Kasi ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay isang rebellion. Binigay ang utos para sundin, hindi para baliwalain. Amen? Tinupad ni Josue ang lahat ng utos ng Diyos na ibigay kay Moises. Alam niyo ba, matagal ding hinintay ng Diyos ang Kanaan. Halos sa loob ng 40 years, kaya nasagad ang Panginoon. Kaya dumating ang hatol kay Moises, kay Josue, i-conquer nyo yan. Lipulin nyo silang lahat. Kasi pag binuhay mo yon, mayroon pa rin lalabas na rebellion. Kaya hindi nagkulang ang Diyos. Maging sa panahon ni Noah, ulitin natin, si Noah ang mensahero ng Panginoon noong panahon niya. Nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Sa panahon ng Sodom at Gomorrah, nasagad din ang Diyos. Umabot sa langit ang sumbong na mga anghel. Na ang Sodom at Gomorrah ay sobrang napakasama. Maging yung Ninibe. Noong naging napakasama ang Ninibe, pinadala ng mensahero. Ito si Jonas. Yung Los Angeles, California. Mayroon din mga mensahero na pinadala ang Panginoon. Hindi pwede na magbibigay si Lord ng parusa paghatol na walang paalala ang Panginoon. Kaya mahaba ang pagpapasensya ng Diyos. Ang tao nakikinig ng mensahe ngunit hindi sumusunod. Kaya dito sa Josue chapter 10 verse 8, dumating yung time na pinagtulong-tulungan ng mga hari si Josue at ang mga Israelita. Kaya sinabi ng Diyos kay Josue, sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Kaya ko sila sa iyong mga kamay. Para ni isa man sa kanila ang makatalo sa iyo. Yan yung kapalakas ng Diyos. Huwag kang matatalo kahit sino. Dahil kasama mo ako, sabi ng Panginoon kay Josue. Lagi niyang pinapalakas ang loob ni Josue. Siyempre, habang tinitingnan mo yung iko-conquer mo, malalakas, makapangyarihan, maaaring magbago ang puso mo. Amen?
maring dumating yung takot. Kaya lagi siyang binabantayan ng Panginoon. Anong pinagtulong-tulungan siya ng mga kaharian na yon? Nilupig niya yun. Sinalakay siya, ngunit natalo yon ni Josue at ng mga Israelita. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na hindi ka matatalo sa iyong pagipaglaban. Kaya lahat ng hari na conquered ni Josue sa panahon niya ay 31 hari. Nakasulat yon sa Josue chapter 12 verse 24. Yung 31 hari na yon, 31 hari yung kanyang nilipol. 31 hari, mga bansa po yun, mga kaharian. Sa isang sunod-sunod na pananalakay. Kasi order po talaga ng Lord yun. Paring sabihin ng mga tao, ang lupit pala ng Diyos nyo. Ang katotohanan noon, mahabang panahong naghintay ang Diyos, mahabang panahong nagpadala ang Diyos ng minsahero. Magsisi kayo, kilalanin niyo ang Diyos. Magbalik kayo sa Panginoon, sambahin niyo ang Diyos. Ngunit ang mga tao ay hindi nakikinig. Amen? Umaabot ng 40 years. Higit pa. Dahil sa haba ng pagpapasinsya ng Diyos, mahabang panahon ang inaabot. Kung dumating talaga yung paghatol. At kapag dumating na po talaga yung paghatol, hindi mo na kayang pigilin yun. Maging sa panahon natin, darating ang paghatol. Hahatulan ng Panginoon yung mga taong makasalanan na nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Naniwala sa Diyos ngunit ayaw sumunod sa Panginoon. Dito sa hukom, pagkatapos kasi ng Josue, hukom na po yon. Pagkatapos ng Josue, hukom na. Sa hukom, chapter 1, verse 27 hanggang verse 34. Hukom, chapter 1, verse 27, verse 34. Naalis ng nasis ang mga nagtahan sa lungsod ng Anak, Dor, at Ibalim. At sa mga layong sakop na mga ito, ay natili roon ang mga Kananiyo. Ang order, ulin silang lahat. Kasi sobrang rebellion. Lumalaban sa Diyos. Ngunit anong ginawa? Yung lipi ni Manasseh ay nanirahan kasama yung mga Kananiyo. Siyempre yung impluwensya noon. Habang tumatagal, nakipagkasundo sila sa mga Kananiyo. Habang tumatagal, nag-aasawa ang Israel sa mga Kananiyo. Habang tumatagal, nakipagsalamuha sila sa mga bansang rebellion. Ganon din ang lipi
ni Ephraim. Hindi rin pinaalis sa mga Kananeo. Sa lungsod ng Seir, ay sama-samang naninirahan doon. Ang gusto ng Diyos, sila lang ang nanirahan doon. Sa 30, hindi rin pinalis ng lipi ni Zebulon ang manirahan sa mga lungsod ng Kitron at nahalol. Sama-sama silang nanirahan doon. Subalit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Manasis, Ephraim, Zebulon. Hindi rin pinalis ng lipi ni Aser ang mga talunsod ng Ako, Sidon, Ahab, Alhab, Aksib, Hilba, Apik, at Rehob. Sama-sama silang nanirahan doon. Ano ang bilin? Huwag makipag-isa sa mga taga-Kanaan. Huwag mag-asawa. Huwag makipagsalamuha. So, ang ginawa nila, habang sila namumuhay sa Kanaan, kasama nila yung mga rebellion. Kaya hindi maiwasan ang pakipagsalamuha. Kaya hindi maiwasan yung mag-asawa sila ng mga taga-Kanaan at maasawa din sila ng mga taga-Kanaan. Kasi sama-sama sila nanirahan sa isang bansa. Hindi rin pinalis ng lipi ni Nephtali ang mga taga-Bit Simis at Bit Anas. Sila sama-samang nanirahan doon. Ngunit inalipin nila ang mga taga roon. Kahit alipinin mo yon, dahil sama-sama pa rin kayo, mayroon pa rin impluensya yun. Amin mo ba? Ang bilin, lipulin lahat. Kasi ang Kanaan, ipinangako yung kay Abraham sa kanyang lahi. Ang lipi ni Dan sa 34 ay napaurong na mga Amoryo papuntang Tulubuntukin na pinayagan na ng mga Amoryo na makapanirahan sa kapasagan. Sa halip, nabuhay sila sa kaburulan. Ito nagsimula yung pag-urong nila. Pag-atras, pagkatalo, dahil sa rebellion. Dahil sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay rebellion. Paglaban sa Diyos. Pagwaliwala sa Diyos. Imbis na ang kaaway ang uurong, sila yung napaurong. Imbis na ang kaaway ang matalo, sila ang natalo. Ang bansang Israel, kapag mayroong nagkakasala, napapatigil ang kanilang paglalakbay. Kasi ayaw ng Diyos na may rebellion silang kasama. O sumusuway na kasama. Kasi hindi sila makaharap sa halang makaway kapag nandoon yung kasalanan sa kanilang puso. Amen. Hindi nila kayang harapin ang kanilang makaway kapag sila'y namumuhay sa kasalanan. Nagpunta sa bukid ang anghel ni Yahweh. Hukom chapter 2 verse 1 hanggang verse 5. Hukom chapter 2 verse 1 hanggang verse 5. Mula sa Gilgal nagpunta sa bukid ang anghel ni Yahweh at sinabi niya sa mga Israelita. So sabi ng napasok kayo sa Egypto at dinala sa lupaing pinangako sa inyo mga ninuno. Ang Kanaan pangako na lang mga Abraham. Sabi ko noon na hindi ako sisira sa aking kasalan.
Yan yung pangako ng Diyos. Sirain ang aking sa inyo. Dadaling ko kayo pang pangako. Sabi kong, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip, kainin ninyo ang kanilang mga altar. Sabi ng Panginoon. But ano ang inyong ginawa? Hindi niyo ako sinunod. Amen. Dito nagkaroon ng pagpaparusa ang Diyos. Consequence. But ano ang inyong ginawa? Hindi niyo ako sinunod. Kaya yung kasunduan ng Diyos sa kanila nasira. Ang kasunduan ng Diyos sa kanila ay tapat na kasunduan. Hindi natupad. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, hindi ko na sila paalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Maging sa inyong landas, ang alam ay maging na pagsubok. Maging landas. Bigat na pagsubok ng mga Diyos. Tapos sabihin, Yahweh, nag-iyakan ang mga Israel. Nag-iyakan sila. Kaya tinawag nilang booking ang lugar na yun. At naghandog sila roon kay Yahweh. Kahit umiyak ka, kahit maghandog ka pa, magbubunga na rin ang iyong pagsuway. Amin mo ba? Kahit umiyak ka, kahit maglupasay ka, kahit magsisi ka, kahit maghandog ka pa sa Diyos. Yung bunga ng iyong pagsuway, aanihin mo na yun. Sama-sama silang nanirahan sa mga Kananeo, sa mga Amoryo. Ayaw ng Diyos ng ganun. Maging sa bagong tipan, ang sabi sa 1 Corinto chapter 7 verse 39, ang mag-asawa ay natali ng batas ng Diyos. Kapag namatay na yung lalaki, malaya na yung babae. Kapag patay na yung isa, malaya na yung isa. At kapag nagkagusto siya sa isang lalaki, ganun din yung babae. Ganun din yung lalaki. Pag namatay na yung lalaki, namatay na yung babae, magkagusto siya sa isang lalaki o sa isang babae, dapat manampalataya rin. Hindi pa rin pinahintulutan na mag-asawa nang hindi mananampalataya ang mananampalataya. Kasi dalawang pwersa yun. Naalala ko nung kami na Elsa, nung ako yung unang nabuksan sa salita ng Diyos, ako doon sa Espiritu Katotohanan, siya sa Diyos-Diyosan. Hati kami. Hindi kami magkasundo. Magkasundo kami sa pera. Pagdating sa panampalataya, hindi kami magkasundo. Magkasundo kami sa material na bagay. Pagdating sa spiritual na bagay, hindi kami magkasundo. Paglabas namin ng bahay, hiwalay kaming dalawa. Ako doon sa Espiritu at Katotohanan, siya doon sa Diyos-Diyosan. Kaya tingnan niyo yung resulta. Kaya sabi ko nga, yung mga lalaki at babae, huwag magmadali. Hintayin mo yung tamang panahon. Kasi hindi lahat ng pag-aasawa masaya. Mayroong mag-asawa na magulo ang buhay. Hindi magkasundo. Para mga artista. Paiba-iba. Kaya lang wala tayong magawa kumpara tayong hindi manampalataya at inabutan tayo ng ganun. Mas maswerte ka kumpara kayong nabon aging parehas. Pas kayo naging manampalataya. Amen. So hanggat lang isa hindi manampalabanan talaga yon. Ibang gusto mo, ibang gusto niya. Amen. Magkasundo kayo sa material na bagay, pagdating sa spiritual na bagay, hindi kayo magkasundo.
Amen? Na-experience nyo ba yan? Kapag pumupunta sa gawain ng Diyos, mayroon kang tagapag-usig. Iba't ibang klase sinasabi sa'yo. Amen? Hindi kayo magkaintindihan. Gusto mo sumunod sa Panginoon, gusto mo maglingkod sa Diyos, hindi ka maintindihan. Mahabang pakikibaka, mahabang pakipaglaban. Meron nga 18 years. Kaya mo ba yung 18 years? Nakipagbuno? Sa pananalangin? Para ma-born again lang. Ang born again, hindi po yan reliyon, kundi yan ay karanasan. Mula sa masamang buhay, patungo sa mabuting buhay. Naging karanasan mo. Kung titingnan mo yung dating buhay mo, at bagong buhay mo ngayon, ay malayo sa dating buhay. Amen. Kaya nakakalungkot na kapag ikaw ang nadala, tulad ni Solomon, nang hindi manampalataya, kapahamakan niya ng kaluluwa mo. Mabuti ako kasi matibay ang pananalig ko. Nadala ko Sister Elsa. Ay kung pahina-hina ako, maaaring dinala niya ako pabalik. Amen? Nandoon ako, nakahumbis na ako, babalik pa ako sa dating buhay. Alam niyo naman, galit ang Diyos sa rebellion, galit ang Diyos sa Diyos-Diyusan. Kasi hindi naman talaga totoong Diyos yun, gawa lang ng kamay ng tao yun. Noong nabubuhay si Josue at yung mga kaedad niya, buong katapatan silang sumunod sa Panginoon. Kaya naranasan nila yung masaganang buhay at matagumpay na buhay. Kasi nga ang susi ng kasaganaan ay ang pagsunod. At ang susi ng tagumpay ay ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsuway naman, ito'y tanda ng pagkabigo, tanda ng pagkatalo, tanda ng kapahamakan ng tao, ng kanyang kaluluwa. Amen? Kaya salamat, mayroong utos na nagtuturo sa atin kung paano sumunod sa Panginoon. Alam ba yung Genesis, chapter 2, verse 2, verse 3, ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. Yung pang-7, pinagpala. Nandoon na yung prosperity. Pinaging banal. Isa yan sa utos ng Panginoon. Hebreo 10:25, huwag kaligtaan yung pagdalo sa pagtitipon. Gusto ng Diyos makipagtipon sa atin at gusto ng Panginoon makipagtipon tayo sa Kanya. Mapalad tayo kasi naintindihan natin yun. Paano yung mga taong nakikinig ngunit hindi sumusunod? Rebellion yun. Naintindihan mo, nakikinig ka, hindi ka naman sumusunod. Amen? Minsan hindi natin naintindihan yung kalaliman ng isang rebellion. Yung nakikinig ka, hindi mo sinusunod yung napakinggan mo. Naunawaan mo, ngunit hindi mo sinusunod yung naunawaan mo. Naintindihan mo yung salita ng Diyos, ngunit hindi mo sinusunod. Rebellion po yun. Kasi naintindihan mo. Tulad ng Israel, mayroon silang alam sa kautusan. Ngunit hindi nila sinunod. Rebellion yun.
Kapag tayo alam natin ang utos ng Diyos, hindi natin sinunod ang Panginoon, rebellion yun. Paglaban yun sa Diyos. Amen? Kaya dapat maintindihan natin ang kalaliman ng salitang rebellion. Nung hindi nila sinunod ang utos ng Diyos, huwag kayong magsalamuha, huwag kayong makipag-isa, huwag kayong mag-asawa, ngunit hindi nila sinunod. Kaya ito'y nagbunga ng pagkatalo, pagkabigo, pagkapahamak ng kalang mga kaluluwa. Amen. Sa atin minsan baliwala, okay lang. Nakinig ako, hindi ko naman sinunod, okay lang. Pero may malalim ito na kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi niyo sinunod ang utos ko, sabi ng Panginoon. Kaya maging tinik sila sa landas. Maging patibong ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Dito pa rin sa Hosea chapter 23, verse 11, verse 12, verse 13. Hosea chapter 23, verse 11, verse 12, verse 13. Kaya palagi ninyo Yahweh. Palagi daw natin mahalin, palaging Yahweh na ating Diyos. Pag tinalikuran ninyo siya, pagkaibigan kayo sa mga bansang natitira sa lupain ninyo. Yan ang ibabalasa. Kapag naging pagkaibigan kayo sa bansang natitira sa lupain ninyo, pag nag-asawa kayo, salamuha sa kanila, tandaan niyo ito. Tandaan niyo ito, sabi ng Panginoon. Napalalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Halip ay maging parang bitag at parang bitag para sa inyo. Parang bitag sa salitang bitag. Patibong. Malupit na latigo sa inyong good. Tinik na tutok sa inyong mga mata. Yan ang bunga ng pagsuway. Mga sumpa. Kapag hindi nila sinunod ang Diyos, pag nakipagkaibigan sila, mga bansang natira sa lupain ninyo, pag nag-asawa kayo, kanila, tandaan niyo ito, sabi ng Panginoon. Napalalayasin ni Yahweh mga bansang ito. Sa halip ay maging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod. Tinik na pantusok sa inyong mga mata. Yan ang sumpa ng pagbaliwala sa Panginoon. Hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya naranasan po nila na halos maubos sila. Ilang milyon na sila, halos maubos na sila dahil sa pagtalikod sa Diyos. Binabasa mo yung mga hari, yung mga hukom, yung Levitico, yung bilang, yung Deuteronomio, umpisahan mo sa bilang. Deuteronomio. Sa mga hari, sa mga hukom. Pabalik-balik ang tao. Tatalikod sa Diyos. Pag nahirapan sila, tatawag sila sa Diyos. Pagpapadala ang Diyos ng hukom para ipagtanggol sila. Pag nagkaroon na sila ng kapayapaan, tatalikod na naman. Magbabackslide na naman. Parang walang pinag-iba doon sa mga tao. Puro backslide, backslide, backslide. Babalik, babalik, babalik. Backslide, backslide, babalik, babalik. Para mga tao walang pagkaunawa. Walang matibay na pananalig sa Diyos.
maging bitag sa kanila, maging malupit na latigo sa ilang gulugod, at tinik na pantusok sa inyong mga mata kapag sumuway kayo. Dito sa Deuteronomy chapter 2, verse 14, verse 15. Sa 14, 38 taong ang nakalipas mula nang umalis kayo sa Kadesh Barnea hanggang sa mga tawid natin ng Sered. Tulad lang isinumpa ni Yahweh, walang natira sa mga matrigma, saling-laing yun. Patuloy silang nilabanan ni Yahweh hanggang sa malibot lahat. Kahit ito yung mga rebellion, ayaw sumunod. Nilipon lang pa yun yung mga mandirigma na yun sa panahon ni Moises. Balikan natin ng kaunti sa panahon ni Moises. Yung mga mandirigma na rebellion, ayaw sumunod. Nilipon sila, bago sila palakarin. Inubos mo na yung mga rebellion, mga rebelde. Kasi hindi pwedeng lumakad sila na kasama ng rebelde, yung masuwayin. Kasi para sa silang matatalo. Hindi sila makaharap sa kanilang kaaway hanggat mayroon silang kasamang rebellion. Parang walang pinag-iba kasi isang pamilya sila. Pag nagkasala yung iba, damay lahat. Sa atin, kapag sumusunod ang marami, mayroong sumusuway, damay pa rin tayo. Parang isang pamilya may adik. Namatay na baril. Alangan mo man ipaanod sa ilog yun. Damay pa rin ang buong pamilya. Amen? Damay pa rin. Hindi mo pwedeng hindi palibing yun. Hindi mo hindi bayaran ang libingan noon. Hindi mo pwedeng hindi bayaran yung kabaong noon. Damay pa rin lahat. Kahit nagagalit tayo, damay pa rin lahat. Ganon sa kanila sa panahon nila. Kapag mayroong sumusuway, damay ang matuwid. Sa panahon natin ngayon, hindi lang natin napapansin yan. Kapag sumusunod, ang marami mayroong sumusuway, damay pa rin ang matuwid. Kasi isang pamilya, isang katawan, isang ulo si Kristo. Amin po ba? Mas maganda kung sumusunod lahat. Kasi tuloy-tuloy ang blessing. Kasi walang sagabal. Kasi ang kasalanan na naman naging hadlang kung bakit yung pagpapala hindi maranasan ng tao. Kapag lahat sumusunod sa utos, tinutupad niya yung utos, sabi doon, maging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Hosea chapter 1 verse 8. Kasi ang pangako ng Diyos totoo. Ang pagsuway lang talaga yung sagabal. Yung kahinaan ng tao. Kaya tandaan nyo, maging sa bagong tipan, yung manampalataya, pinagbawalang mag-asawa na hindi manampalataya. Kaya lang, wala na tayong magawa. Bago natin makilala si Lord, nandoon na tayo sa pagsuway. Amen. Ang mahalaga dito yung repentance. Ang mahalaga dito yung panampalataya. Yung mahalaga dito yung pagsunod. Amen po ba? Maging nung panahon ng mga tao noon ng panahon, ni Abraham, ni Isaac, Jacob, Moises, David, at ang ibang mga propeta, kung titingnan mo yung karakter ng buhay na, mayroon ding mga kahinaan. Pero ang taong manampalataya, alam niya nagkasala siya, nagsisisi yun. Patuloy niya ipinakita ang kanyang panampalataya, patuloy niya ipinakita yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Amen. Parang sino may kahinaan din. Yung pag-ilasinggo niya. Kung bakit itinuring siyang matuwid? Kasi nga, nandun yung repentance. Panampalataya at pagsunod. Si Abraham, may kahinaan din.
Sabi ni Sarah, hindi naman ako magkaanak eh. Sipingan mo lang si Agar. Ano, naglihi si Agar, nagkaanak, nag-away sila ni Sarah. Kaya, nagkaanak si Abraham sa hindi sa pangako, kasi ang pangako talaga kay Isaac. Si Moises may kahinaan din. Si David may kahinaan din para silip. Sinilip niya si Bathsheba. Amin po ba? Kaya doon nagkaroon ng motibong pagnanasa. Pero mahalaga doon yung repentance. Pagsisisi, panampalataya, pagsunod. Kung titingnan mo yung karakter nila, mayroong makahinaan ng bawat isa. Amen. Ako mayroon din kahinaan. Hindi ko na sasabihin. Pero alam ng Diyos. Ang lagi ko lagi, Lord, patawad po sa aking kahinaan. Doon sa kahinaan natin, doon naging malakas ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung parehas tayong malalakas, wala nang parte ng buhay natin na palalakasin ng Panginoon. Kaya doon sa kahinaan na yun, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Si Pablo may kahinaan din. Pero tiningnan ba ng Diyos ang kahinaan nila? Hindi yung tiningnan ng Panginoon. Pagkos ang tinitingnan ng Lord yung panampalataya at pagsunod ng tao sa Kanya. Amin po ba? Kung sasabihin mo wala kakahinaan, ang Diyos na nakakaalam nun. Minsan nangako tayo, hindi natin kayang tayuan. Isang kahinaan din yun. So ako, pagdating sa pangako, talagang sinisikap kong matupad yung pangako ko. Kaya, 38 taon silang nagpaikot-ikot sa ilang dahil sa rebellion. Hindi sila pinaabanti na pa yun sa kanan. Nabulag sila. Hindi nila makita ang daan papunta sa promised land. Dahil sa kasalanan. Kaya, nilipol mula ng Panginoon yung mga mandirigma na yun. Sa panahon ni Moises, bago sila palakarin. Inalis mo na yung kasalanan bago sila palakarin. Wala na tira sa mga mandirigma, saling-saling yun. Patuloy silang nilabanan ni Yahweh hanggang sa sila'y malipol. So, nung malipol na lahat, saka pinalakad ng Diyos sa Israel. Papuntang Kanaan. Kasi hindi sila magtatagumpay hanggat may makasama sila na rebellion. Dito sa Bagong Tipan. Sa Romans chapter 3, verse 30, verse 31. Romans chapter 3, verse 30, verse 31. Sapagat isa lang ang Diyos. Kapan niya, ituring na makid. Hintil, batay sa kanilang panampalataya. Kaya yung manampalataya, itinuturing na man, hintil man. Tayo hintil, tayo hindi tayo Hudyo. Amin mo ba? Pinawalan sa iba namin ang kusan dahil sa panampalatang ito. Hindi, sa halip, nagtibay pa namin ito. Yung iba, inalis na yung kautusan. Puro panampalataya na lang. Pero sabi ni Pablo, hindi, walang bisa ang kautusan, bagot pinagtibay pa. Kasi ang panampalataya mahalaga. Dahil yan ang nagpapatuwid sa paningin ng tao sa Diyos. Naging matuwid ang tingin ng tao sa Diyos kapag may panampalataya ang tao. At mahalaga pa rin ang kautusan. Kasi ito yung nagtuturo sa atin kung paano natin masunod ang Panginoon. Amin pa ba? Kung walang kautusan, hindi natin alam na tayo pala'y nagkasala. Na tayo pala'y mapapahamak.
Kaya ang kautusan na nagsasabi, makasalanan ka, dapat kang magsisi, dapat kang magbalik loob sa Diyos, dapat kang manampalataya sa Diyos, dapat kang sumunod sa Diyos. Amin po ba? Kung wala kautusan, hindi natin alam yun. May mga utos pa rin sa bagong tipan. Alam natin ang pagsunod ay susi ng kasagaran at pagtatagumpay. Joshua chapter 1 verse 8. Dito sa Marcos chapter 12 verse 29, 30, 31. Sumagot si Jesus, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh lang ang Panginoon. Ibigin natin siya buong puso, ibigin natin siya buong kaluluwa, ibigin natin siya buong lakas, ibigin natin siya buong pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Walang utos sa higit pa sa mga ito. Ibig sabihin, the best yung dalawang utos na yun. Utos yun na ibigin natin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Sa Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin. Sa ganung paraan masunod natin ang utos ng Diyos, utos ni Kristo. Magtulungan daw sa pagbuhat ng pasanin. Sa ganung paraan matupad natin ang mga utos ni Kristo. Amen. Hindi ang kayanin ng isa, ng dalawa, tatlo. Kaya, ang sabi, magtulungan sa pagbuhat ng pasanin. Yung mga announcement natin, pasanin yan. Ikaw nga, may 3 anak ka, pasanin mo kasama asawa. Yung pagkain, yung inumin, pananamit, yan ay pasanin. Sa simbahan, mayroon ding mga pasanin. At alam na po ninyo yan. Sa katawan ng Panginoon, mayroong pasanin. Amen? Na dapat pagtulong-tulungan. Kapag hindi ka nakipag-isa sa pasanin na yun, hindi ka pamilya ng Diyos. Pamilya ka sa labas. Amen? Kasi hindi mo naintindihan yung salitang pasanin. Wala kang pakibahagi sa pasanin. Wala kang ambag. Kaya dapat lahat tayo mayroong ambag. Amin po ba? Dapat lahat tayo may share. May sakripisyo. Sa dami ng pasanin, dapat bawat isa ay tumuwang sa pagbuhat ng pasanin para matupad natin ang mga utos ni Kristo. Yan sa bagong tipan may mga utos. Sa unang 1 chapter 3 verse 22 verse 23, tinatanggap natin ang anumang hinginat sa Kanya. Sapat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ito yung Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ito ang utos na Kristo, magmahalan tayo. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Utos yan. Na dapat sundin. Sa Mateo 20:19-20, humayo kayo sa buong salibutan. Gawin niyong alagad ko lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Diba utos yun? At sinasamahan ng Panginoon yung mga sumusunod sa Kanyang utos. Ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Inuutos ng Panginoon na turuan ng mga tao sumunod sa Kanyang utos. Amen. Dito sa Mateo 23:23, ito'y laging inaaral natin. Ang katimbang nito, Lucas chapter 11, verse 42. Di ba yung mga Pariseo at tagapagtulong ko sa nag-ikapo sila? Nag-ikapo sila, di ba? Kaya lang hindi sila makatarungan. Wala silang habag, wala silang katapatan. Sabi na pa yun, dapat niyong gawin. Ano yung dapat gawin? Mag-ikapo.
Bagamat inalis na po ng ibang tao yung ikapo. So kung tatungin natin ang Panginoon, sinangayunan pa rin niya ang ikapo. Sabi na, dapat niyong gawin ang pag-ikapo. Huwag niyo lang kaligtaan ang ibang mahalagang tulong sa yung katarungan, yung batas. Katarungan, batas yun eh. Yung habag, yung awa sa dapat kawaan. Yung katapatan sa Diyos, katapatan sa kapwa. Amin mo ba? Yun yung wala sa mga pareseo at tagapagtulong kautusan na dapat nilang sundin parehas. Amin po ba? Hindi pwedeng ikapo lang sundin mo tapos hindi ka makatarungan kasi utos din sa lumang tipan yan eh. Hanggang sa bagong tipan, utos din yung habag. Mahabag ka sa kapwa mo, sa dapat kahabagan. Katapatan sa Diyos, katapatan sa kapwa, utos din yan eh. Doon sila nirebuke ng Panginoon. Yan ay mga utos na dapat sundin. Kaya ang pagsunod sa utos ay susi ng kasaganaan at pagtatagumpay. Yan yung gantimpala ng Panginoon sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Kasi may maraming utos. Bawal kumain ng walang kaliskis. Mababasa mo yan sa Levitico, sa Deuteronomio. Kung sa bagong tipan, wala nang bisa yon. Yung dugo ng hayop na winiwisik sa tao makasalanan, yung hayop na sinusunog, wala na pong bisa yon. Pinalitan na yun ng katawan ng Panginoon at dugo ng Panginoon. Amin po ba? May mga utos na inalis, pero may mga utos nandiyan pa rin. Lalong pinagtibay ng Panginoon. Kaya sabihin, wala nang utos, puro lang panampalataya. Huwag kayo agad-agad maniwala. Dapat nagbabasa ka rin ng Bible. Amin po ba? Maaring kalahati lang ng Biblia ang binabasa na yung kalahati hindi. Maaring ibang parte lang ng Biblia yung pinaniwalaan na yung ibang parte hindi pinaniwalaan. Kasi ang lumang tipan, nandiyan pa rin sa bagong tipan eh. Amen po ba? Kaya mahalaga ang pagsunod. Ang pagsuway, palatandaan niya ng pagkabigo at pagkatalo, pagkapahamak ng tao. Nakita niyo naman yung buhay ni Josue at yung buhay ng mga kaedad niya. Nung sila'y nabubuhay pa, buong katapatan silang sumunod sa Panginoon. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos. Yung kanlang salinlahi, yung mga apo sa tuhod. Yung mga apo pa rin sa apo. Hindi sumunod sa Panginoon. Kaya nabigo sila. Sinumpa sila ng Diyos. Hindi nila nasakop yung buong Kanaan. Kaya hanggang sa ngayon, labanan. Kasi yung bunga ng pagsuway nila, maging latig yun sa gulugod nila, maging pantusok yun sa mata nila, maging tinik yun sa landas nila. Yun yung magpapahirap sa kanila. Kaya, anong pinagkaiba ng buhay ng tao noon, buhay ng tao ngayon? O ikukumpara natin, halos hindi magkaiba. Ang pagsunod ay susi ng kasagana at pagtatagumpay. Ang pagsuway ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Tanda ng pagkabigo, pagkatalo, pagkapahamak. Amen? Hindi magkaiba. Parehas lang. Naniwala ka sa Diyos, nakikinig ka sa salita ng Diyos, hindi mo naman sinusunod yung napapakinggan mo,
hahatulan ka pa rin ng Panginoon. Kasi sa panahon ni Noah, may mensahero, si Noah. Sa panahon ng Sodom at Gomora, bago dumating yung hatol, may mensahero ang Panginoon Diyos. Sa panahon ng Ninibe, may mensahero si Jonas, kaya lang nagsisi naman sila. Kaya hindi tinuloy ang pagparusa sa Ninibe. Kaya bawat bansa, bawat bayan, mayroong mga ngaral. Yung mangyan nga, may mga nangaral doon. Yung mga tribo nga na kumakain ng tao, pilit na inaabot ng mga pastor, mga kanibal. Tinataya ang buhay para sa kaligtasan ng bawat tao. Yung Los Angeles, California, bago po dumating yung wildfire na yun, yung apoy na yun, mayroon na pong mga ngaral doon. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng ibaba ng Diyos yung hatol nang walang paalala. Kasi ang sabi ng Biblia, mahal ng Diyos ang tao. Kaya pinaalalahanan niya ang tao. Buti ngayon, bahay lang, nawawala ang bahay, nawawala ang sasakyan. Noong panahon talaga ng Sodom at Gomora, tupok lahat, tao, hayop, pananim. Walang itinira. Sa panahon ni Noah, 8 lang ang naligtas. Dahil sa malaking baha. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng tao, masama noong panahon na yun. Laganap ang kasamaan. Minsan sinasabi ng tao, hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako makasalanan. Hindi naman ako nagnanakaw kasi akala nila pumapatay lahat, magnanakaw yung makasalanan. Hindi naman ako nagsisinungaling. Akala nila yung mga nagsisinungaling lang yung makasalanan. Yung nakikinig ka na hindi ka sumusunod, kasalanan din sa Diyos yun. Amen? Yung hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, kasalanan yun. Malaking kasalanan. Hindi mo pinahalagahan ang araw ng Diyos, kasalanan. Hindi mo pinahalagahan ang pagtitipon, kasalanan. Kasi lahat yun ay utos ng Diyos na dapat sundin. Kasi ang tunay na panampalataya, may ebidensya, makitaan niya ng pagsunod. Amen. Kaya nga, bawat bansa, bawat bayan may nangangaral. Ako nangangaral dito. Ilang lugar na pinuntahan natin, lagi akong nangangaral. Bawat pupuntahan natin, nangangaral ako. Nagpapaalala ako sa mga tao. Para ang mga tao ay huwag mapahamak. Kasi gaano man kahaba ang pasensya ng Diyos, darating talaga yung paghatol. Darating talaga yung ending ng paghatol ng Diyos. Ay kung yung matuwid nga, sabi namin na mahirap maligtas eh. Bakit? 100% ang kabanalan ng Diyos. Eh tayo ilan lang ang naaabot natin? Maring 70. Yung mga sports ngayon, galit ang Diyos. Bakit? Inaagaw na nila yung
oras para sa Diyos. Diba, nung panahon nga ng boxing, maraming uma-absent sa church, makapanood lang ng boxing. Yung mga football, volleyball, yan yung ibang umagaw ng paningin at isip ng tao. Na imbis sa Diyos, nandun na sa mga palaro. Alam niyo ba na hindi naman yun makapagdadala sa atin sa langit? Ang makapagdadala sa atin sa langit, yung ating panampalataya kay Jesucristo, yung ating pagsunod sa Diyos. Sa iba, hindi nila kita yung kalaliman noon. Yung makalaman na bagay, hindi makapagdadala sa langit. Sabi nga sa Santiago 4:4, yung pakipagkaibigan mo sa sanlibutan, pakipag-away mo sa Diyos. Mayroong matinding pakipagkaibigan sa sanlibutan. Na hindi mo na mapansin, kinakaaway mo na pala ang Diyos. Ang focus ng tao, material. Sabi ng Biblia sa Matthew 16, verse 26, ano mapaparaan ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, mapasayo man ang buong daigdig. Kung ang buhay mo ay mawala sa'yo, paano mababawi ang buhay mo? Kaya mo bang bayaran ng Diyos? Hindi mo siya kayang bayaran. Kaya ang buhay, ang Diyos ang nabigay. Kapag nawala sa'yo ang buhay, hindi mo na kayang bawiin yan. Kaya yung mga tao na priority ang salibutan, darating ang panahon ng paghatol ng Panginoon. Dapat marunong tayo magbalansi ng ating buhay. Amin ba ba? Depende yun sa pagmamahal mo sa Diyos. Depende yun sa panampalataya mo sa Diyos. Depende yun sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Amen. Tayo po'y awit sa Panginoon. Kaya yung mga paalala na yan, napakahalaga. Maring pukos ka ngayon sa salimutan, kaibigan na kaibigan mo ang salimutan. O hindi ka yan madadala sa langit. Maring mahal na mahal mo ngayon ang mga ginagawa mo. Madaya din yan, mga kapatid. Si Satanas ay mandaraya. Naparito siya para magnakaw. Nakawan tayo ng mga pagpapala. Naparito siya para sirain tayo. Naparito siya para patayin tayo. Kumbaga sa Genesis, ano ninakaw niya kay Adan? Yung proteksyon ng Diyos. Yung provision ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nalalang niya ang tao para pagyamanin, pangalagaan. Pagyamanin at pangalagaan. Kaya yun ang inagaw niya. Yung kasaganaan at yung proteksyon sa tao. Kaya naging open na ang tao sa kasalanan. Kasi hindi na malaya ng tao na nakawan siya ng dyablo. Kung sabi naman ng Panginoon, naparito naman ako para ang mga tupa pagkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10. Kaya dalawa yung naparito. Isang magnanakaw para magnakaw
para pumuksa, para pumatay, para manira. Ang isa ay ang Panginoon. Ang mga nanakaw dyan, ang dyablo. Ang isa na parito, si Jesucristo, para dalhin yung buhay sa atin, yung buhay na masaganang lubos, yung abundant blessing. Kung nagkulang tayo, mag-repent tayo. Kasi yan ang susi para mapatawad tayo. Lagi natin na hingi na huwag tayong hiwalayan ng banal na Espiritu. Kasi sabi ng Biblia, laitin mo lang ang anak ng tao. Si Kristo, mapapatawad ka. Dahil na parito si Kristo para iligtas sa mga makasalanan. Huwag mo lang laitin ang Espiritu. Kasi walang kapatawaran. Maging sa panahong darating at sa panahong ito sa panahong darating. Walang kapatawaran. Paano ba malalait ang Espiritu? Yung pagbaliwala sa Diyos, panglalait yan sa Espiritu. Ang Espiritu ay Diyos. At tayo'y tahanan ng Espiritu Santo. Huwag yung paghatiin ng Espiritu Santo. Kaya yung iba, ipinapakita na marumi ang puso natin. Para wag tayong magpatuloy sa kasalanan. O matigas ang puso natin. Sabi sa Hebrews chapter 3, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, wag mo nang patigasin ang puso mo. Kasi pag tumigas yan, ang hirap ng buksan yan. Sumunod ka na. Huwag kang mahiya. Lumapit ka sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba, malinis na isip, malinis na puso. Kung alam mo saan ka nagkulang, hingi mo ng tawad sa Diyos. Kasi doon ka mahina. Kaya doon maging malakas ang Diyos sa atin. Sa bahaging mahina sa atin. Tayo awit sa Panginoon. I-desire natin lagi na lagi tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. I-desire lagi natin na mapuspos tayo ng kagalakan ng Espiritu ng Diyos. I-desire lagi natin na mapuspos tayo ng kapayapaan sa ating isip at puso. I-desire lagi natin na huwag mawala yung ating panampalataya sa Diyos. Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Depende yan sa nasa na ating puso. Ini ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at bisa ng salita ng Diyos. Ini ko ang kapangyarihan ng panalangin at bisa ng panalangin. Kapangyarihan ng panalangin, kapangyarihan ng pagpupuri. Bisa
ng kapangyarihan ng Diyos. sa'yo Kini ko ang pagtugon ng Panginoon. buhay, O Jesus. Sa hapong ito, Ikaw lang ang lalangin ko na pagpalain tayo ng ating Panginoon. I-claim natin yung mga pangako ng Diyos. Deuteronomio chapter 8, verse 17, verse 18. Yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan, yung kalakasan, yung kayamanan. I-claim natin. Kasi alam natin na sapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kapag tayo sumunod sa Kanya, tutuparin niya ang kanyang pangako sa atin. Ikaw ay sapat, Yan ang pangako niya kay Abraham. wala nang iba. Pangako kay Moises, pangako kay Josue. Kaligayahan mo, Na kapag sumunod kayo sa akin, tutuparin ko ang aking pangako ikaw ay sa sapat, inyong mga ninuno. wala nang iba. Alam natin ang kasapatan ng Diyos. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Ang pangako ng Diyos kapag sumunod tayo sa kanyang mga utos, tutuparin niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno. Pagdiling mo, Galatians 3:29, kung kayo kay Kristo, kayo yung mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri. Pagdiling ko sa'yo, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus. Mga kapatid kay Kristo, pinatunayan ng Diyos sa kanyang katapatan. Nung matupad kay Abraham ang kanyang pangako, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pangako kay Moises, kay Josue. At sa mga kasingitan ni Josue na buhay na mayroong katapatan at pagsunod sa Diyos.
na talagang totoo nangyari yung pangako ng Diyos sa mga taong tumutupad sa kanyang utos. Kapag sinunod natin ang utos ng Diyos, yak yun, tutuparin ng Diyos sa kanyang pangako sa atin. Kapag sinuway naman natin ang utos ng Diyos, ito'y tanda ng pagkabigo, pagkatalo at pagkapahamak ng tao. Kapag nakikinig ka ng mensahe na parang at hindi mo susundin, yan ay malaking kasalanan sa Diyos. Napakinggan mo yung aral, ngunit ayaw mo sundin. Yan ay kasalanan sa Diyos. Pagsikapan natin na masunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang pagsunod, yan ang susi ng masaganang buhay at matagumpay na buhay. Sa'yo magtitiwala habang buhay, O Jesus. Yan ang susi para mabuksan ang langit. Ang mga nakasarado ay mabuksan. Binigyan tayo ng Panginoon ng susi. Ito yung pagsunod sa Kanya. Kapag hawak mo ang susi, kahit ano man ang nakasarado, kaya mong buksan. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan. Kausapin mo kami sa hapong ito. Pagpalain mo ang himpapawid. Pagpalain mo ang internet. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook. Pagkalooban mo kami ng radio, television, Panginoon. Kiniklaim namin yung mga pangako mo. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Mabuksan kami sa pagsunod sa iyo. Ang aming mga mata, ang aming isip, ang aming puso. Buksan mo, Panginoon. Puspusin mo rin kami, O Diyos, ng Espiritu mo. Puspusin mo rin kami ng kagalakan mo. Puspusin mo rin kami ng kapayapaan mo. Ang aming isip at puso ay punuin mo ng kapayapaan. Ilagay mo rin sa puso namin ang panampalataya. Ilagay mo rin sa puso namin ang pag-ibig sa iyo. Yung katapatan sa iyo, ilagay mo sa puso namin. Ang pagsunod sa mga utos mo, ilagay mo sa puso namin, Panginoon. I-bless mo kami sa hapong ito. Patuloy mo kaming puspusin ng Espiritu mo. Patuloy mo kaming puspusin ng kagalakan mo. Patuloy mong i-revive ang aming puso. Pagkaroon kami ng revival sa panampalataya. Patuloy natin ang ginin ng mga pangako ng Diyos. Patuloy natin paniwalaan ng mga pangako ng Diyos. Naparito ang Panginoon para magligtas, para magpagaling. Sa hapong ito, manalangin ako. Tanggapin niyo at paniwalaan ang panalangin ito. Pero bago pang lahat,
Kailangan mo na magkaroon tayo ng mababang puso, malinis na puso, malinis na isipan, banal na buhay. Ako po'y manalangin. Sumunod kayo sa maiksing panalangin. Ang panalangin ay makapangyarihan. Sabi sa Marcos 11:24, ano mang hilingin ninyo sa panalangin, kung maniwala kayo, ito inyong tatanggapin at matanggapan nyo. I-receive natin na yung panalangin natin matanggap natin sa hapong ito. Patawad, Panginoon, sa aming pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo yung makasalanang isip namin, makasalanang puso namin. Hingin nyo ng tawad sa Diyos. Yung inyong mga pagkukulang, pagbaliwala, hindi paging tapat sa Diyos. Yung rebellion, hindi pagsunod sa utos ng Diyos, hingin nyo ng tawad sa Panginoon. YouTube, Facebook, impapawid, internet, lahat lang tagapanood, tagapakinig, lapit tayo sa Panginoon. Hingin natin ng tawad sa Diyos yung ating pagkukulang. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Mga kasalanang sinadya, mga kasalanang hindi sinadya, mga kasalanang nakikita, mga kasalanang hindi nakikita. Hiningin natin ang tawad sa Diyos. Ipakita sa atin ng Panginoon. Ipaalala sa atin ng Panginoon yung ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan. Yung pag-iimbot natin, hingin natin ang tawad sa Diyos. Yung pagmamataas sa atin, hingin natin ang tawad sa Diyos. Kung pagtanggi natin sa salita ng Diyos, hingin natin ang tawad sa Diyos. Kung pagmamataas sa atin, hingin natin ang tawad sa Diyos. Patawad, Panginoon. Kung pakipag-isa natin sa kasalanan, hingin natin ang tawad sa Diyos. Pakita natin sa ating Panginoon na nagre-repent tayo. Pakita natin sa Kanya yung ating panampalataya. Pakita natin sa Kanya yung ating pagsunod sa Kanya. I-receive natin yung healing. Sabihin natin, receive! Miracle, receive! Deliverance, receive! Yung kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan ng ating pamilya, receive! Yung pagpapala, yung kasaganaan, receive! Yung kalakasan ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, receive! Yung tagumpay ng Panginoon sa ating tagumpay, sa ating pamilya, receive! Yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, receive! In Jesus' name! In Jesus' name! Ang power ng Banal na Espiritu, in Jesus' name, kumilos sa buhay natin. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, receive in Jesus' name. Ang kagalakan ng Espiritu ng Diyos, receive in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Patuloy namin kiniklaim ang mga pangako mo. Deuteronomy chapter 8, 17, 18. Yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan. Yung kalakasan, yung kayamanan. Dahil pangako mo yan kay Abraham, Isaac at Jacob. Kapag kami buong pusong sumunod sa iyo, sa utos mo, tutuparin mo ang pangako mo sa amin.
Alam namin na ikaw ay totoong Diyos, totoong tapat na Diyos, na handang tumupad sa pangako mo. Sa aming manuno, sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami lahat, ibukas mo ang langit para sa amin. Pagpalain mo lahat sa tagapanood sa pakinig natin. Lumawak ang pangaral natin. Sa internet, sa YouTube, sa Facebook, sa ipapoy. Pagkalooban mo rin kami ng radyo, television, Panginoon. Aniwala kami na walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Hindi namin ang malaking himala mo sa buhay namin. Hindi namin ang kagalingan na aming karamdaman. Hindi namin ang kalayaan mula sa pagkagapos ng masama. Palayain mo sa sumpa ang mga tao. Palayain mo sa pagbaliwala ang mga tao. Sa mga salita mo. Salamat, salamat, Panginoon. Ibukas mo ang langit para sa amin. Patawad po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi namin ang kasalanan ng mga tao, hindi namin ang tawad. Yung kapalaluan ng tao, hindi namin ang tawad sa iyo. Yung paglapastangan ng tao sa iyo, hindi namin ang tawad sa iyo. Ang hindi pagkilala sa iyo ng mga tao, hindi namin ang tawad sa iyo. Yung hindi pagsamba ng mga tao sa iyo, hindi namin ang tawad sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtugon mo na aming panalangin. I receive! Lahat ng panalangin namin. Tinanggap namin sa oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Purihin ang Panginoon.